Hi, good morning guys. Ayan nga, kaigising lang natin. Time check, 4:30 ng madaling araw guys. Para mag-prepare tayo ng mga iluluto natin para sa pangtinda natin, pang-deliver mamaya para sa mga ka-workmates ni Ate Myla sa ni Kuya Elmer. So, ayan, marami-rami tayong lulutuin ngayon. Ang lulutuin natin is chapsoy at sarsyadong isda, guys. Wow! Ayan, nagsaing muna ako. Tingnan nyo naman yung rice cooker namin, napakaliit. Parang pang isang tao lang siya, guys. Pero, what to do? Wala tayong magagawa kasi yun yung rice cooker nila dito. So, bibili na lang tayo if marami na tayong kinikita dito sa pagluluto natin. Sobrang liit. Makakasiguro 4 na luto ako sa rice cooker kasi nga maliit yung dalawang taka lang ata siya, yung laman niya. Kasi nagkamali yung ate ko sa pagbili. Ibili niya online. Pero pagdating sobrang liit pala. So yan na guys. Nilabas ko na yung mga ingredients. Kagabi ko yan prepare. Kagabi ko yan hiniwa-hiwa. Yung mga sibuyas, bawang, kamatis, luya. Tapos yan yung mga pang ingredients ko sa chapsuy. Lahat ng mga gulay. Hiniwa-hiwa ko na siya kagabi para hindi na ganun kahasal yung mga gagawin ko ngayon. So yan, hugasan ko lang siya. Pati pala yung mga atay guys, atay manok, hiniwa ko na rin kagabi. Tapos hinugasan ko na rin siya, tapos nilagay ko sa ref, sa cooler lang. So yan, yan yung daily routine ko tuwing madaling araw guys. Kasi kailangan natin kumayod. Kasi pregi tayo, kailangan nating maghanap ng extra income guys. So yan pala yung mga niluluto ko pala, yung mga deliver nila Ate Myla sa ni Kuya Elmer is every sahod yung bayad nila, pinapautang namin. So yan yung atay saka yung manok na hiniwa-hiwa ko na saka nilinis ko na rin kagabi. Wala pang hila-hilamos yan guys. Nag-toothbrush lang ako kanina pagkagising tapos ayan na. Hindi na ako naghilamos kasi matutulog pa ulit ako after ko magluto. So, maabot ako ng pagluluto, pag-prepare ng mga 2 hours everyday. So, yan. Actually, medyo mahilig din ako magluto, guys. Hindi ako ganun kagalingan, pero siguro marunong lang ako magtansya ng lasa, kaya hinabit ko na siya. Pero yung tatay ko talaga, ano talaga siya, yung tatay ko is kusinero siya sa lugar namin sa probinsya. So, tuwing may birthdayhan, may kasalan, or kung anumang okasyon, ini-invite yung tatay ko para magluto. Pero sa amin kasi, bayanihan tawag doon, wala siyang bayad. So, bibigyan lang siya ng mga ulam or karne, ganon. Kaya kilala yung tatay namin sa lugar namin sa probinsya sa Mindoro. Kaya yan siguro may konting nakuha ako sa tatay ko sa pagluluto. So, yan yung naisip kong gawin dito sa Malaysia habang wala akong work. Nagpa-part-time lang ako. So, hindi naman siya palagi. Kaya, yan yung naisip ko na gawin. Saka, sinabi rin sa akin ng ate ko, sinusupport naman nila ako. So, ayan. Kulang nga pala yung quail egg ko, guys. So, yung regular egg yung gagamitin natin. Lalagan natin. Sa akin naman, hindi naman ganun kahirap maggumising ng ganun kaaga kasi normally ganun naman palagi ako nagigising ng ganung oras. Kasi nga, ayun, may hinihintay ako palagi yung tawag. Yung tatay namin ni baby. Usually ganung oras siya tumatawag kasi galing sa work. So, nasanay na rin ako na everyday na ganun. Kaya hindi mahirap sa akin gumising ng ganung kaaga. So yeah, mag-start na tayo magluto guys. Buksan natin yung bintana. Kasi baka magising sila Ate Myla kasi tulog pa sila ng dalawa nila Kuya Elmer sa ni Ella pala. So yan, naglaga muna akong itlog. Tapos una kong lulutuin is yung chapsuy guys. Kapag hindi ko nga pala alam yung mga ingredients, tatanong ako sa partner ko ng kung ano yung mga ingredients, ano mga gagamitin. Saka yung paano yung process. Madali naman ako matuto guys na magluto. Basta siguro talaga yung panlasa ko lang talaga yung ano. Kaya okay. Yan, nanda ko yung mga kailangan ko dyan. Lagyan ako ng mantika.
itsura ko. Halatang bagong gising talaga yung buhok ko. Wala pang suklay-suklay guys. So yan, naglagay na ako ng sibuyas. Inuuna ko palagi yung sibuyas. Napanood ko yun sa isang vlog. Kailangan unahin yung sibuyas kasi kapag inuna mo yung bawang, mabilis siyang masunog. So sibuyas yung inuuna. So nasanay na ako. Ito yung magluluto ako sibuyas. Pero parang pinagsabay ko na rin yung sibuyas at bawang dyan. Kamuti. Ayan, pinagsabay ko na guys. Hindi ko pala inuna. Inuna ko lang na ilagay. Pero sabay na rin. So yan yung tira guys. Sibuyas, kamatis, saka bawang, saka yung ginger. Is pang ano siya, pang isa nating lulutuin na sarsyadong isda. Guys, sa inyo din ba kapag sarsyado may luya kayong nilalagay? Nasanay kasi ako, ganun kasi sa amin, may luya. So, pangtanggalan siya ng lansa ng isda para hindi siya ganun kalansa. Saka pampalasa na rin. Kasi nagkatalo kami ng partner ko, hindi daw nilalagyan ng luya yung sarsyadong isda o yung sweet and sour na isda. Kaya, syempre, hindi tayo magkapatalo. Lalagyan pa rin natin. So, yun, nilagay ko muna guys yung manok. Kasi medyo matigas yung manok. Matagal maluto yung manok. Kaya, inuna natin yung manok sa atay. Next is yung atay. Yan, pinili-pili ko pa kasi nag-mix na sila. So yan, halo-halo lang. Di ba, bilis char. Ayan, nalagyan na natin siya ng paminta guys. Number 1, kailangan natin is paminta para mawala yung lansa ng manok. So medyo maanghang ng konti. Konting-konti lang. Lalagyan ko na rin siya ng Nor chicken. So, para mas malasa yung ating chop suey. Wow! Parang nakasibangot. Nakasibangot ako dyan. Tiantok pa yan. Yung tsura ko. Ayan. Mag-prepare na tayo ng cornstarch. Pampalapot siya ng ating chop suey para malapot siya at malinamnam. Yung mata ko pala guys, yung left eye ko, medyo maliit siya. Kasi nung last week, namula yung mata ko guys, nag-irritate ata. Pero pinapatakan ko siya ng pampatak. Kaya ngayon medyo okay na, pero hindi pa siya ganun parang lumiit yung mata kong isa. So yun guys, nilagyan mo siya ng konting toyo, pampakulay lang. Pero asin yung ilalagay talaga natin siya pang palasa mamaya. Ayan, so halo-halo lang tayo. So yan na, sinasangkot siya. Tawag sa kasi sa amin, sangkot siya sa kaya yung egg. Sangkot siya. Yung kailangang igisa, ayun, gisa. Ginisa natin yung sibuyas, bawang, saka yung atay sa kapat. So dyan guys, lalagyan natin yung mga gulay. Inuna pala natin yung carrots guys, kasi siya yung matigas na gulay na ilalagay natin. Carrots. Tapos papalambutin lang natin siya siguro mga 5 minutes. Tapos yan, lagyan natin ng magic sarap. Konting asin. Tapos yan, halo ulit. May pagpaano ba? So yan, tatakpan muna natin siya guys. Then mga 5 minutes natin bago bubuksan ulit. Saka lagay natin yung ibang gulay. So yan, exercise muna sa buntis jar. So yan guys pala yung isda. Prinito ko na siya kagabi. Para ngayon is yung sauce na lang yung gagawin natin. Para sa salsyadong isda. Kasi kung ipiprito pa natin guys, hay nako, may gising yung mga kasama natin sa bahay. So yan, lagyan natin yung ibang gulay guys. Hinalo ko lang na konti. Sinunod ko pala is yung cauliflower saka yung broccoli guys. Kasi yung next is ano ba yun? Bell pepper. Medyo malambot siya saka kaya mamaya natin siya ilalagay. So yan, punong-puno na yung kawali. Kailangan ko ng mas malaking kawali guys. Kasi isang puno dyan, mga ilang orders lang yan. Mga 12 orders lang siya. So yun guys, yan, pahirapan tayo dyan. Parang nahidaw pa nga ng konti yung kanin natin. Nilagyan natin ng... So yan, halo ulit guys. Para maluto yung ibang gulay. Next natin ilalagay dyan is yung mga bell pepper na, yung green sa red. Nilagyan din pala natin siya guys ng parang
beans, yung green. Sinabay ko siya kanina. Tapos panlas natin yung lettuce. Lettuce ba? Ano bang tawag doon, guys? Hindi siya lettuce, kamote. Oh, no! Ano ba yun? Cabbage. Ayun, cabbage. Panlas natin yung cabbage kasi mabilis lang siyang maluto. So yan, naghugas-hugas muna ako dyan, guys, ng mga kasi magluluto na tayo sa kabila. Diyan natin iluluto yung sarsyadong isda. Yan pala, guys, yung menu ngayon, sarsyadong isda. So everyday, iba-iba yung menu. 2 ulam, guys, palagi yung niluluto ko everyday. Isang parang main course, tapos parang side dish. Pero ngayon, parang para sa akin, para silang main course. Kasi yun yung sinuggest ni Ate Mayla. So okay lang naman. So guys, isang order is 10 ringgit. Kasi dito, guys, medyo mura lang yung mga bilihin. Lalo na yung mga gulay. Siguro yung mga gulay na pinamili ko kahapon, wala pang 20 or 15 ringgit. Kaya medyo tipid talaga. So yun, nag-prepare na ako dyan ng itlog para sa sarsyadong isda. Yan, nilagay natin yung bawang, sibuyas, tapos yung luya. Next is yung kamatis. So, namakulangan pala ako dyan sa kamatis, guys. Kasi parang konti. Sabi ko, dagdag ako ng isa. So, kumuha po ulit ako ng isang kamatis. Tapos, hiniwa ko ulit. Kasi masarap daw yung maraming kamatis. Ayan, halo-halo ko lang. Lagyan ko lang ng konting paminta. Kasi isa na mahalo. Ang hirap, guys. Oh my God, multi-purpose ako dyan. Kasi yung sinaing natin hindi pa naluluto. Guys, alam mo ba kung anong oras na ako nakalis na si Kuya Elmer kanina? Pangatlong salang ko pa lang ng sinaing. So, 4 dapat. Kasi nga, kailangan kompleto yung mga orders. Tapos may nakalimutan pa ang bigyan ng extra rice, guys. Wala sa isip ko kasi nga may nagre-request ng extra rice. Yan, tinikman ko. Okay naman. Pero mostly, guys, di ako nagtitikim ng mga niluluto ko. Parang tansya-tansya lang. Ayan, finally, naluto na yung rice natin, guys. So, yun, lalagay ko na yun sa Tupperware. Sa mga lagayan ng ulam. So, yan, halo na naman. At medyo luto na rin yata. Kaya pinatay ko na. Diba? Ang bilis lang, guys. Isang beses ko lang siya tinikman. Hindi ko siya dinagdagan ng kung ano-ano pa. So, yan. Sarsyado naman tayo, guys. Nilagyan ko lang siya ng konting asin saka konting magic sarap. So, yan na pala yung mga lagayan natin, Tupperware. Maglalagay na tayo ng rice. Yung pahirap ang rice sa pagluto. Tahimik tayo dyan kasi tulog pa yung mga kasama natin, guys. Lagay tayo ng rice. So, alam niyo ba kung ilang lagayan lang yung malalagyan natin? 3 lang yata. 3 lang. Yun lang yung capacity ng rice cooker na yun. Pero malaking tulong na rin kaysa wala, di ba? Kaysa mano-mano. Okay na rin at least. So yan, sa paglalagay, guys, kailangan sakto or para kailangan pare-parehas. Baka may magreklamo. Lungkot yarn, te. Seryoso yung mukha natin, guys, dyan. Kasi nga, wala pa sa buong. So yan, sarsyado naman tayo, nilagay na natin yung isda natin. Yung prinito natin isda kagabi. Ayan. Dinagdagan ko siya ng konting tubig. Pero naubos din talaga yung sabaw niya. Kung hindi lang yung sabaw niya, dahil pala mas marami akong sabaw na nilagay. Pero okay na rin kasi baka matapon siya sa baonan, guys. So yan, tapos talagay na rin natin yung itlog natin. Yan, nilagay ko na. Tapos yan, guys. Kada after ng pagsaing natin, paglagay natin. Pa yan, natututungan pa. Kaya ang hirap tanggalin. Kada kailangan hugasan, guys. Yan, dami kong ginagawa. Oh my God, daig ko pa yung maraming anak na gigising sa umaga, yung mga anak ko pasok sa school, nagre-ready ng mga ibababaon. My God! Ayan, guys, luto na yung chapsuy natin. Ayan na pa na itsura ng chapsuy natin. Saka,
Ito na yung ating salsyadong isda. Ayan, di ba? Mukhang masarap. Actually, masarap siya, guys. Char. So, yun na. Magsaing na ulit tayo, guys. So, yan, guys. Saing ulit tayo. Pangalawa ng salang yan. May pangalawa pa ulit, guys. After nyan, di ba? Napaka-hassle. Pero, carry lang. Ayan, pakaliit ng ating rice cooker. So, yan. Magbabalat na ako ng itlog dyan para sa ating chop suey. Habang hinihintay natin maluto yung sarsyado para isahan lagay na lang. Hi guys! Hindi naman nakakasawang gawin yung ganyan. Actually, nagsisimula pa lang ako. Pero alam ko makakaya ko naman, saka at least diba nakakatulong tayo, nakakatulong din sila sa atin. Yun naman yung importante. Saka yung effort natin, yung ginagawa natin yan with love. Saka binibigay ko talaga yung best, guys, lalo sa panlasa, para walang masabi, or okay lang din naman masabi sila, at least para ma-improve ko pa yung pagluluto ko, diba? May kulang or sobra, so okay lang naman sa akin, tanggap ko naman yun. Char. So yan, sa paglagay na tayo ng chop suey sa lagayan. Kailangan pantay-pantay rin, guys. Kailangan sakto lang lahat. Baka kasi sila. Ay, bakit mas marami yung sa'yo? Ganon, char. Ipapakompare nila yung So, kailangan balance lang tayo. Kung ano yung gulay ng isa, ganon din sa isa. Yan. So, ganon yung ginagawa ko, guys. Diba? Kita nyo ba yung baby ko dyan? Ang laki-laki na ng tiyan ko. Guys, 6 months pa lang yung tiyan ko. Bale, 28 weeks. Pero, parang mga anak na yung tiyan ko. Ang laki. Kaya konting diet din. Ayan, nagising na yung ate ko. Sabi niya sa akin, sipag-sipag. Sipag mo naman, buntis, char. Siguro naingayin siya sa akin, char. So, yan yung sa boss naman na ate ko. Kasi may rice na sila dun sa restaurant nila. So, yung ulam lang yung in-order niya everyday. Nagbayad na rin siya for 16 weeks, guys. Sobrang supportive ng boss ni Ate Myla. Hapon yun, guys, ha. Pero kumakain siya ng ng mga Filipino food, nakakatawa. So, yan na, guys. Yan na yung final na i-deliver nila mamaya. So, yan. Thank you, guys. Sleep ulit ako.